Simulan na natin ang pagkuha ng classification formula. So meron tayong sample dito. Itong 10 boxes na ito, let's assume na ito ay mga fingerprint impressions, pero hindi ko na inilagay yung mga fingerprint impressions na yon. Ang inilagay ko na lang ay yung kanilang symbols. So for the purpose of illustration and discussion, symbols na lang yung gagamitin natin o ilalagay natin sa mga boxes na ito, at makikita natin sa bawat box kung ito ay whorl, meron siyang Ritz trace, at kung ito naman ay whorl or loop I should say, meron naman siyang tinatawag na Ritz count. So dito sa taas makikita natin yung example ng tinatawag na classification formula. So in this example, ito yung classification ng set of fingerprints na ito. So ito yung tinatawag natin na key, ito yung major, ito yung primary, ito yung secondary, subsecondary, and the last one is final. So kapag magsusulat kayo ng classification formula, ito yung kanyang order. So instead of itong line na ito ang ilalagay in between, by the way, inilagay ko lang ito para ma-distinguish yung bawat classification na meron dito sa classification formula. Pero in actual, hindi line ang ilalagay, kundi dash, para pag-iwa-hiwalayin o ma-distinguish yung iba't ibang classification in a classification formula. So ulitin ko, ito yung key classification, ito yung major classification, this is the primary classification, secondary classification, subsecondary classification, and this is the final classification. Sa classification formula, ang unang-unang hinahanap is the key classification. Ano ba yung rules sa paghahanap ng key classification? Sa paghahanap ng key classification, ang hahanapin natin sa fingerprint card na ito ay yung Ritz count ng first loop na makikita natin. So ulitin ko, ang key classification ay yung Ritz count ng unang loop na makikita sa isang set of fingerprint patterns. Ano mang klaseng loop yan, whether it's an ulnar loop or a radial loop, ang kukunin nating key is the Ritz count of the first loop. Sa paghahanap ng key classification, since there are 10 fingers, ang paghahanapan lang natin ay yung boxes 1 to 4 and 6 to 9. I-exclude natin yung box number 5 and number 10 sa paghahanap ng key classification. I-reserve natin later ito para sa final classification. So itong apat na boxes sa taas, 4 na boxes sa baba, excluding these 2 boxes. So ang rule natin is Ritz count of the first loop shall be considered as the key. So alin dito yung first loop? Box number 2. So this is a radial loop. Ano ang kanyang Ritz count? 17. 17 now in this example is our key classification. Ilalagay yung Ritz count or yung key classification dito sa numerator. So sa classification line, ang placement o ang lugar ng key classification is always a numerator regardless kung saan banda mo ito mahanap. Like for example, kung ito yung halimbawa, kung ito yung first loop natin at ito yung kanyang Ritz count 15, so ang key natin dito is 15, pero isusulat pa rin natin above the classification line because a key classification is always a numerator. Paano halimbawa kung
sa fingerprint patterns ay wala tayong loop na makikita. Paano na ano ang magiging key classification natin? Ang rule dito is kapag walang loop sa set of fingerprint patterns, o kung meron man pero nandun ito sa mga fingers na hindi kasama sa paghahanap ng key classification, ang rule dyan is hanapin ang unang word sa fingerprint card or sa set of fingerprint patterns at i-reach count ito. So just like this one, no? Since wala tayong loop na makikita, hanapin ang first word, anumang klaseng word yan, tapos i-reach count natin following the rules in reach counting a word type of pattern na diniscuss natin nung nakaraan. At kung ano yung reach count niya, like for this example, 1 ang reach count itong first word natin, yun ang ating magiging key classification. Paano naman kung halimbawa walang word at walang loop? Ano ang ating magiging key classification? Like for example, dito makikita natin lahat ng fingerprint impressions ay arch or arches. Ano ngayon ang ating magiging key classification? So kung sa set of fingerprint patterns ay walang word at walang loop, then arches lang ang nandito, ang key classification natin will be a dash. Okay, dash ang magiging key classification natin.